One, two. Okay lang ba nakaganito? Oo, okay na yan. Ma! Hindi pa naman ako conscious ng mga tita ko. Ako conscious ng mga... Alam mo, ang sabi ni Petit Sis, lahat by mga baka may mag... Alam mo? May sponsors. Ayaw mo, naisip ko nga, sure na ba tayong may 20 viewers? Kaya magpapaplay sa'yo na ako. Hi guys! Welcome sa aming podcast na pinamagatang Life Unfiltered! Welcome sa aming very first episode ng aming podcast. Ito ang Life Unfiltered ay ginawa namin para, bakit nga ba mga beshi? Katuwa. More time siya. Ang dami nating hanash din at kuda. So, ang daming opinion ng bawat pag-isipan na lang isa. talaga namin gumawa ng podcast, diba? Pero bago ang lahat, of course, kailangan natin pakilala sa kanila, mga besh. Oo. Ikaw na muna, Ses. Ano ba? Paano intro? Unfiltered po talaga to, Unfiltered guys. naman to, Ogo. so hindi ko alam paano. I'm a shy type of person. Diba? Intro pa lang, ilang minutes na. Magpakilala ka na! Hi, I'm Michelle! Hello. From Friends lang yung ano. Hello guys, my name is Richard. At Richard din siya. So ako si Gregory. Buong pangalan pala to. Dapat ka po, Hindi naman. okay na yun. Well, ako siguro kilala naman ako ng mga ibang tao dyan, like, or ng mga friends ko dito sa Dubai as Mangorio or Greg, diba? So yes, I'm Greg po, and may kasama akong Richard tsaka Michelle. Wow, ang gagalang. Of course. Siyempre. Kailangan naman sabi naman... Aray ko, sweet. So Ano ito na nga. So Mm. bakit nga Life Unfiltered at bakit natin ito ulit ginawa? Well, for me, Life Unfiltered, kasi ito yung parang magiging podcast namin. Labasan ng mga opinion ba? Kung saan, ano lang, no filters, di ba? Tapos, any like topic under the sun that we could like share kung anong opinion namin Correct. about it. Tama. So, correct. Authenticity at full volume. Wow. Ika. At real talk lang to, guys, lahat. Real talk lang. Pero kanina sabi, huwag tayo doon masyado sa mga ano, ha? hindi pa alam ng pamilya ko. Yes. Yung mga topics ko na off sometimes. At talagang iniisip namin na sisikat at magkakaroon ng maraming views. Very Correct. positive kami about it. Oo nga. Hindi, sige. Simulan natin kung bakit, ano nga ba yung pagkakaiba ng filtered at unfiltered? Sige. Para sa'yo, Mi or Ses, ano yung pagkakaiba ng filtered sa unfiltered? Yung somewhere, pag sinabi mo kasing filtered siya, parang masyado kang hesitant dun sa mga gusto mong sabihin. Hindi ka lang nag-all out dun sa gusto mo talagang sabihin or i-share. Or kung baka, for example, may takot ka sometimes na sabihin tong klase ng opinion na to, baka merong masaktan or ma-hurt, something like that. Ikaw naman, Mi, yung unfiltered para sa'yo. Siguro, unfiltered. Oo, unfiltered naman. Siguro hindi ka pretentious. Alam mo yun? Parang, ano ka, raw file kumbaga. Parang, you're just being you, being authentic. So, I think, in this age naman, most of the people are being authentic na. Alam mo yun? Yung parang hindi, kasi, nakikita nila sa social media na parang, this daming filter na eh. Pero in real life, parang mas na-feel ko, ewan ko, for me lang, sa mga tao na nakapaligid sa akin, parang mas na-feel ko na yung mga tao na naiintindihan na nila na parang it's better to be authentic. Alam mo yon? Yung sabi mo social media, kasi minsan, yung sabi mo social media, feeling ko, I don't think na not all na naglalabas ng podcast is unfiltered. Maybe hindi din talaga. Kasi minsan, oo. 'di ba? Minsan ito lang, pero behind the scenes and everything. Iba pala yung pagkatao. Oo, tama naman, which is true. Pero parang sa akin kasi, kaya ko nasabi yon. Bakit? Hindi, tinipin ako yung mic. Natakpan ko ba? Ito nasa ano ko. So, for me, kaya ko nasabi yun kasi parang mas ano na yung mga tao eh. Mas gusto na nilang makilala sila kung sino sila. Mas open na lahat. Alam mo yun, mas freely na nasasabi yung emotions, yung pagiging raw. Very unfiltered, kumbaga. So, dahil nga dyan sa mga filtered at unfiltered na pinag-uusapan natin, so parang ito yung parang magiging pinaka-topic natin for this first episode, guys. Why it is so hard to be freaking real at this day and age, diba? Ikaw ba, Ma? First, Hindi, wala ka pang sagot. Ito na nga, Okay. doon na nga ako papunta. Siguro ako, for me, I mean, ang mga naisip ko why it's so hard to be real these days is meron tayong fear of parang rejection, fear of judgment, diba? Pero,
kung magiging unfiltered ka talaga at papakita mo yung authentic, genuine self mo sa mga tao, at para magiging wala kang care kung magugustuhan ka ba nila or hindi. Nasa sa'yo yun eh. It's a personality thing. Diba? Correct. How Yung you importante kasi is, for example, you have first to accept yourself. Correct. Kung yung buong pagkatao mo, bago ka mag-decide na, halimbawa, i-expose mo yung sarili mo sa social media and all. So, if sa sarili mo pa lang, parang meron ka ng hang-ups na meron ako pang mga skeletons. Di ba? So, it's hard. Yeah. ikaw ba, May? Nag-agree ka ba doon sa sinabi ko na may fear of judgment, fear of rejection? For sure. I mean, for me, wala naman taong hindi takot mausgahan. Alam mo yun? Ma-perceive na someone na hindi sila. Diba? Correct. So, lahat talaga may takot and all. Pero feeling ko rin naman, parang, if ikaw mismo, binibuild mo yung own, ang tawag dito, shit. Okay, wait. Well, gano'n po talaga yun. Minsan, na oras na. Alas 5 na po. Pag 5 na kasi. Opo. Medyo sanay na kami kay Michelle. Michelle. Diba? Yan yung mga sinasabi ko. Ito po talaga yung unfiltered talaga. Hintayin ko baka bumuka. Tsaka TMI na rin, guys. Too much info to share na lang. Galing kaka-opera na po talaga ni Michelle. Michelle, kung saan tawagin siyang Michelle? Hindi, sige, Mek na. Whatever. Let's call her Mek na lang. Kasi friends naman tayo dito sa lahat ng mga manonood dito, diba? Yes. Well, you can call me Chard na lang. Chard? Ay, mo na Rich? Rich. Yan, Rich. Kasi hindi siya poor. Mas gusto mo yun, diba? diba? Rich. Hindi niya alam na may sahod na. Kasi hindi niya need. Oo, di kailangan. Yung mga sahod niya minsan natatambak na lang sa account. True la dyan. Ay, sana all, diba? Correct. Dahil bubisit ang kakalak ng phone mo. So, eto na. And eto pa, isa pa sa may expect nyo sa podcast na to, guys, is parang unfiltered nga tayo. Parang eto ginawa namin to just to share thoughts, ideas, na parang, yeah, we care na magustuhan nila tayo, pero at least magustuhan nila yung talagang the true and the genuine us, na parang kahit masaktan man tayo, sasabihin pa rin natin yun. Yeah, because minsan, di ba, madalas tayong nagkakasama. Ang daming opinion ng bawat isa sa Totoo. atin. Ay, dami! Lalo na po si Mek. Hindi po lang may papakabugyan. Hindi, actually, ako for me lang din. Alam din ng mga friends ko and all na sobrang opinionated ko. Ay, hindi! Pero kasi, sobrang, I find joy as well sa sharing, pag-converse sa mga tao na nakapaligid sa akin, lalo na ang aking mga mima, kasi mga women of experience na yan. Parang 9 months pa lang ako sa chat. Mga sinubok ng panahon. True. Parang 9 months pa lang ako, nandito na yan sa Dubai. Ready, ikaw na. And speaking of yan ang nasabi mo na, Meg, so pakalala pa ulit tayo sa ating mga parang more of info pa about us. Guys, mga OFW po kami dito sa Dubai. Na-base sa Dubai. Yeah, so, syempre mga karoon dito, sino ba itong mga to? Diba? Tama. Well, again, ako po si Greg. Ako po ay, na dito? Let's say, more than 10 years na sa UAE. It's like 15 naman. Hoy, wala pang metro, nandito ka na. Okay na. Ay, nagtatawiran pa yung camera sa shake side. Okay na tayo. Okay na kayo? Yes. Okay. So, yun, mga more than 10 years na ako dito sa UAE. So, medyo masasabi mo na rin sinubok na ng panahon bilang OFW. Ikaw naman, Rich, gano'n ka nakatagal dito? Well, or pag sa pagiging OFW, di ba? Actually, ito yung first na international gig. Wow! Artist yun. Yeah, parang ito yung first na overseas work ko. And siguro like, I've been here like mga 10 years? 9, 10 years. Wow, binawasan pa niya. Binawasan. Ikaw? Ako, 8. Mag-8 this year. Tama. Nag-8. So, yun. So, basically, yung mga kung pwede kami mag-share ng mga experiences namin bilang OFW, hindi lang about life, bilang OFW din, di ba? Pwede tayo mag-share. Pwede mo rin sabihin kung paano tayo paano tayo kakilala. Pwede naman. Sige. Kayo muna, kasi kayo na talaga eh. So, actually, we are in a group ng parang, we have common hobby, which is badminton. So, doon kami lahat nagkakilala. First person I met was Greg. Back like maybe 2 years? 2000. 2 years na ba? Or I think 2 years, 3, yeah. Kasi, bago tagal dito sa bahay, ganun na. Yeah, sa like, DJ. mga 3 years na. And Ay, then, sorry. Si Meg. May itakpan mo And yun then, meron pa kaming mga ibang friends from our badminton gang. We call ourselves the Birdie Buddies! Shout out para sa mga ka-Birdie Buddies namin. Birdie Buddies over there. Hi, mga Mima! So, yun.
Doon kami So, nagkakilala oo. lahat ng mga masyado tong mga ambisyosa. First impression mo sa akin, Mima? Mataray po siya. Oh, excuse me. Snabera, pilingera, and everything. Bastos din talaga to. True legend. Ano No. talaga siya? Oo, yun ano siya medyo Totoo ano. ba? Totoo ba? Medyo, slightly, yeah. At first, really, siya yung una sa badminton, di ba? Nung parang, ay, si ate, ayaw, ay, taray. Smasher sa auntie mo, sis. Smasher. Go, Tapos talaga, True hindi siya legend. namamansin masyado. Kasi ang galing niya maglaro. True. Tapos beginner pa kami noon. Grabe po sila. Pero actually, yun nga din usually ko nakukuha ang first impression sa akin. Pero pag nakilala nyo naman ako siguro, ano naman? Very Mataray pa rin mabait. po siya. Yes, mataray ako. Mataray ako. Charit. Actually, itong Maldita dalawa, ako. Charit. yung actually, itong dalawa, sila ang dalawang pinakamaldita. May purpose naman yung sa side. And with a heart. Oh. Oh. Pero super with Nagmamaldita the ako sa tamang- heart. Yes. Oo. Rason. Yun Yes ang sa, naman. oo. Yung wala naman yung wala sa line. Yung wala sa hulog na nagmamaldita. Hindi naman ganon. That's a no-no. True. naman. So, Lagi namang may rason. mm-mm. So yun na nga. So nagkakilala kami dito sa badminton at na binuo ko dito sa Mm-mm. Discovery Garden sa group namin dito sa Dubai. So si Meg, sumunod na rin din siya. Pinakilala ng mga iba pang Friends of kasama. friends. Friends of friends. Kasi Join yung- na. Yung friend ko din, Kami masasabi. Oh yeah. Friend of friend na nga. Elaborate. Daga, oo. Sige, hindi, elaborate yung mo. friend ko, nagkaaya na kami before ng badminton din. Pero, hindi natutuloy. Tapos one time, nakita ko siya, nagpe-play na siya, and then nag-message ako, sabi ko, pa-join ako. And then, tamang-tama kasi, ka-area ko lang din pala yung mga kalaro niya. So, eventually, ako na talaga ang naglalaro. Siya ang hindi na nagpe-play kasi medyo malayo. Itago natin sa pangalan. Brian. Shout out, Hi, Bri! Mima! Sana makalaro ka pa namin. Dati kasama ka pa sa namin, masigla ka pa dati. Uy, sobrang sexy ni Brian. Ay, taray. Oo nga, may pa-abs na siguro Sobra, yung next sobra. time na makakalaro natin, di ba? Kung gusto niyo siyang makilala at curious kayo, mag-message lang kayo. True. So, eto na pa nga. Ano pa pag-uusapan natin, Mig? Ito ba kasing cellphone ni Mima? kasi- Yung cellphone kong gamit po kasi namin. So, eto. Unfiltered truth, di ba? Ito yung pa yung mga gusto natin as much as possible ipalabas at mapag-usapan dito. Yung talagang walang halong keme, di ba? Kasi, speaking of unfiltered truth naman, di ba? Ikaw ba, mas gusto mo magsinungaling sa'yo, yung isang tao, o talagang ibigay na lang sa'yo yung katotohanan about something? Kahit masasaktan ka. Depende sa sitwasyon. Kasi alam mo Oo, ba? Depende kung anong sitwasyon. Alam mo ba? May mga At what Totoo, context very good nga question. eh. Ayun gusto ko This sabihin. may time na mas gusto ko yung sinungaling. White para lies, hindi ako parang gano'n. masaktan. Kasi yun yung ina-expect. Gusto ko yung ina-expect kong isagot niya, yun ang gusto ko man. Kahit feeling ko lie siya. Pero syempre, mas gusto ko pa rin na truthful yung tao sa akin. Ikaw Okay. ma. Ay, Ako na muna. ikaw muna, Sige. ikaw muna. Ako syempre, mas gusto ko yung unfiltered truth pa rin. Kahit masasaktan ka. Or it's masakit, di ba? Kasi I believe the children are the future. Hindi, I believe the truth will always set you free, di ba? Di ba? Taro. Can I get an amen? Amen! Hindi, totoo nga yun. Kahit masakit, mas okay pa rin talaga yung katotohanan. Yes. Diba? Oo. Minsan kasi parang Hard pill to swallow. masyado nating pinoprotektahan yung Oo. sarili natin para hindi ma-hurt. Minsan parang gusto natin at least medyo kung nagsisinungaling, alam na natin minsan na nagsisinungaling. Pero yun yung ina-expect nating marinig. In a sense, parang naproprotect Oo. pa yung Yung sarili self mo dun mo. sa hurt. Mm-mm. Pero syempre, Pero I think depende pa rin talaga sa personality yun. Siguro Oo, ako yung sa personality ko na personality. kaya kong tanggapin yung Oo. yung hurtful truth. Emotional kasi si It's okay. Mima. Mas siguro, emotional. with that, hanggang dumating siguro sa point. Meron kasi Oo, siguro siguro din. merong ganun, no? Dadating ka sa point Dun na, lang. ito na. Pero ako kasi kaya ko pang maggumanon. Oo. Until such time, siguro na. Kaya mo na enough is i-face. enough. Mm-mm. And Tama. then I can take it. Oo, tama. Oh, ikaw naman, me. Parang preparation kay Mima. 'Di ba? Na parang, okay, sige, I can absorb it. Pero later on, tama na, I had enough. So ikaw, Ako, pares tayo. gusto mo yung truth? Oo, Kahit ay, masakit. kahit masakit, mas gusto kong i-handle yung things ng truthfully. Kahit pa hindi yun favorable sa akin. Kahit pa ikamatay ko, okay lang. Gusto ko, hindi kasi, Lalim na nung ikamatay, hindi for me sige, bigyan ko example. Oh, Kunyari, sige. in terms of relationships, alam mo yun, yung parang, for me, if you don't like me or something, mas gusto kong sabihin mo yun sa akin, straight in my face, kesa na at the back of my, ano ba yun, at the back of, At the back of your house? at the back of my door. Kailangan
na bahala. So, tawag dito, alam mo yun, behind my back. So, dun sila masasabi kasi ako ayoko ng mga bullshit. Kung ayaw mo, okay. True. Ay, hindi kita ipipilitin or what not. Kasi in the first place, siguro kaya ganun din ako kasi ganun akong tao. Mas gusto ko magsasabihin totoo kaysa magsinungaling pa sa tao. Exactly. Like for example, yung kahit sa simpleng usapan. Pupunta ka ba? Hindi ako pupunta. Ipinapalingan ka ba? Charing, wala. I-drop mo. Hindi. Hindi, kahit yung mga simpleng ganun, di ba? Unfiltered. You practice what you preach, di ba? Yun nga. Kung gusto mong sabihin yung totoo, sabihin mo, makapunta ka ba? Hindi. Hindi ako pupunta dahil sa ganito. Not answering a question is not about being truthful or not. Hindi kasi... Sorry, ulit. Halimbawa, just because wala silang reaction, it doesn't mean na hindi sila truthful. May correlation. But it doesn't mean na. Yeah, oo, tama. I agree naman kay Rich. Pero may correlation na in a way. Direct. Ibang instance. Sa pagiging truthful lang minsan. Oo. Diba? Bigla tayo na blanco, diba? Hindi kasi napapaisip kami, diba? Pero may sense. Meron. May correlation. Oo. Kasi, meron, pero hindi siya ganun kadali. I mean, minsan, siyempre, depends on minsan sarili sa side mo yan. Hindi ko naman sinabi na ganito. Sino muna? Wala, hindi naman. In general to, ano ba kayo? Gago siya. Drop ka na example, bigla nag-general. No, it's example, di ba? Aminin nyo yun, guys, di ba? Halimbawa, sa simpleng usapan, ng mga magtutropa, ng mga kaibigan, whatever, di ba? Pag tinanong mo, pupunta ka ba or hindi ka pupunta, ano ba mas gusto mo? Magsinungaling sa'yo, pupunta ka, pero hindi naman talaga pupunta. Di ba? Mas gusto ko na yung... Paano kung sinabi sa'yo, nung time na sinabi kong pupunta ako, my intention is to go. And then after some time, wala akong sinasabi, no comment lang ako. Hindi lang ako nagsalita. But if you committed, if you committed on something. Nagsabi ka na di ba? In the first place, nagsabi ka, di ba? Tama. If you committed. Alam mo, may one time bigyan kita ng sample. Si Greg, I mean, I always value naman yung showing up, di ba? Pero parang si Greg, may good thing siyang nasabi sa akin na parang talagang dinalyo ko more. Kasi naalala mo yung may kasal akong pupuntahan. Tapos sabi mo, aayusan niya ako. Pero, hindi. I-share ko lang. Kasi may sinabi siya sa akin na something na very, na tumatak sa akin. Ano yun? Tawag dito. Palala mo. Ito nga, ako kahit, so, ayun na. Ako that time, super nahiya ako kay Greg kasi magaling na makeup artist si Greg. So, parang nahiya ako in a way na parang, alam mo yun, siya yung nagsabi mismo na may make-upan ako. And alam ko naman, being supportive lang siya. So, parang nahiya ako that time. Parang last minute na, diba? Nagme-message ako sa'yo na, Greg, na wag na, okay na, ako na lang mag-makeup. Without me knowing na meron pala siyang other plan sana. Pero, may parang may mga nag-aaya na rin sa'yo. Pero you committed yourself to me. Yan. So, diba, naalala mo? Parang nag-commit ka sa akin. Kahit gaano ka-importante yon na, true. I mean, more important probably compared to what you have committed to me. Nagpunta ka pa rin at malayo yung pinanggalingan niya. True. Diba? From something to something. Yeah, true. So, from that, sinabihan niya rin ako na nagkita na kami na, ganito, pero kasi nag-commit ako sa'yo. Sabi niya, ganun yung commitment. Diba? Yes. Parang... Pag may sinabi ka, panindigan mo. Yes, gawin mo. Nung sinabi niya yun sa akin talaga na parang, ay shit, adult na si Greg. Wow. Which is true. Kasi ako, I really value rin naman commitment. Pero somehow, may mga last moment ka rin talaga na ang tawag dito, mag-cold fit ka, diba? Parang, okay lang din sa akin yung ganyan, pero as much as possible, i-convey mo. Oo. Nang mga earlier, mo, properly, hindi yung nagpapaasa ka, hindi yung nagpapahintay ka. Diba? Parang mas masakit yun sa tao. Diba? Exactly naman. Diba? Doon muna tayo sa truthfulness lang kasi. Hindi, nandun nga tayo eh. Yun kasi palalawakin mo siya kung ipapasok mo ang being committed to what you say and everything and yung... Pero parang correlated lang, pero kasi ako siguro focus ako dun sa truthfulness ng pagiging honest sa gusto mong sasabihin mo. Okay. So, ano nga? Di ba yung example mo? Halimbawa, nagsabi ka, biglang hindi ka nakapunta. Wala na akong, Hindi. Parang, sabi ako, hindi lang ako nakapagsabi na, that's different. Yung commitment mo, medyo parang, pero same pa rin. Related. Mas, doon sa, doon na part sa commitment na kasi part, what's stopping you? Mas mataas ang percentage ng commitment na sa sinasabi mo. Parang, kaysa sa pagiging truthful lang. Hindi, ang truthful is, di ba sabi mo, there's a delay of response on your part, na parang ikaw, okay ka kanina. Yung the words lang, yung tahi ko. Yung meaning mo lang ng truth. Wag mo ako inanong yung meaning lang ng big truthful tsaka ng commitment. Kasi minsan, mas palaki na ang impact ng commitment lang talaga dun sa tama naman. Kapag yung truthful lang ng tao. Tama naman. May talaga namang kasi siguro in different topic. Mas pero somehow, sa commitment na side ng topic na yan.
Kasi naisip ko ano lang natin eh. Yung Chikahan lang chikahan natin. lang talaga natin. Bubugbugan na rin tayo mamaya, actually. Hindi pa ako sanay sa camera. Next natin sa truthfulness. I-next mo. I-open mo yan. So, kayo ba guys? I-comment. Kayo ba guys? Ano bang gusto nyo? Diba? Kasi napag-usapan namin yung truth, hurtful na truth, or yung medyo mas gusto nyo mas magsinungaling sa inyo yung tao para hindi lang kayo masaktan. Diba? Comment nyo dyan sa baba guys. Gets na. Yung pala yung topic natin. Medyo lumayo nga. Yes. Andun lang tayo. Kayo nagkakampi pa kayong dalawa. Huwag ka na magalit Yun ni. yung point ko. Kaya naglalaban ko talaga. Diba? By the Tingnan nyo naman mga Kaya nga tayo unfiltered eh. Kasi, Correct. di ba? Minsan nawawala sa topic. Kaya nga sabi ko, bumalik lang tayo sa topic. Alam nyo, bago pa kami Kaya magsimula. the keyword is the truthful. Yung truthfulness lang na sinasabi ko. Kaya, Pero kasi may relate nga din ngayon sa Oo. sabi mo. Oo. Magkakaroon tayo ng ibang topic. Sabi ko nga kanina, bago kami mag-start. Ay, wait lang ano lang, tawag dito lang. Buffering? Sabihin ko lang. Tawag dito. Hindi ko alam na Ngayon magagawa. magpo-podcast kami. Akala ko naglolokohan pa rin kami kasi lagi namin sinasabi, start na tayo ng podcast, whatnot, and all. Eh ngayon, parang first time ko din na makita sila ulit after ng surgery. Kasi nasa recovering pa rin ako. Mukhang hindi, pero recovering. Yung mga pinagbawal na pagkain, kinain nyo na po ulit. Doc, shout out. Kayo na po bahala. So ito na nga, since first episode din naman natin to, hindi naman ito masyado pakahabain. Inintroduce lang natin sa kanila, sa ating mga audience, kung ano nga ba yung ma-expect nila sa podcast na to. Uy, kinat mo ako, kaya ako nga sinabi yun. Kasi wait. Sorry. Kala ko tapos na siya. Kaya ako sinabi, kasi, hindi, ano lang sana, a little, tawag dito, kaneme. Kasi, kanina, nang mag-start tayo, nagsasabi kami na, huy, gawa tayo ng, ng tawag dito, ng guidelines or whatnot, ang tawag doon. Framework. Outline. Kung ano tayo. Kasi, kung ano pagkakatsikahan. May patutungan. Oo, kasi, tsikahan. alam na namin sa sarili namin. Na madaldal kami. Madaldal kami na at mawawala at mas marami. At nangyayari na nga. Kaya nga unfiltered, diba? So ito lang nga. So, katapos ka na ba, miss? Tapos. Hindi lang, ito na nga yun. Sabi ko nga sa kanila, first episode naman natin to eh. So hindi natin masyado pahahabain. Naisabi na naman natin sa kanila, ano may expect nila dito sa podcast na to. At yun na nga guys, we'll just have some real talks, good vibes, talagang as much as possible, talagang unfiltered talaga to, diba? So, ang tawag dito, di ba? Napapagaya na ako sa tawag dito. Buffering tuloy. Talaga ba? May gumaganyan ba ako? Hindi ako aware. Hindi mo pansin? Hindi ko aware. Buffering ka din. Pagkausap niyo Hindi, alam ko. Hindi, pagkausap niyo si Mike, guys. Hindi. Parang naman, isama natin sila, di ba? Pagkausap niyo si Mike, guys, kung bilangin niyo yung ang tawag dito. Mali ko sa'yo. Gusto ko na sagot. Mali ko sa'yo. Hindi. Marami kasing gumugulo sa isip. tumatakbo sa utak ko. Yung mga thoughts ko, parang scattered masyado. So, yun na. Kailangan mo na outline mo sa thoughts mo. Which is true naman. True. At dahil dyan, tapos magpapaalam na kami sa aming first episode. Tapos na! Yes! Ang bilis lang. Pero sige pa mga 30 minutes pa. Huy, gusto niyo pa naman. Hindi, marami pa tayong next episode. Marami pa tayong next episode na aabangan ninyo guys. Na talagang makaka-relate kayo sa mga topics. Yes. Siguro tawag dito, mas filtered na. O diba? May tawag dito ulit. Diba? 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 Hindi siya aware. Hindi ako aware. So dahil dyan guys, again, i-comment nyo lang dyan sa baba kung ano pa yung gusto nyo pag-usapan namin dito sa Live Unfiltered Podcast. Okay? Ako po ulit, si Greg. At kasama ko si Rich. Michelle. At magbabalik ang aming podcast na pinamagatang Live Unfiltered! See you next time! Bye!